Mahaba ang buhok niya na nakabuhaghag. Nakatitig siya sa akin. Hindi ako makagalaw dahil sa sobrang takot. Hindi ako makapagsalita dahil sa sobrang takot. Grabe kasi yung pagkatitig niya sa akin. Tila ba lalamunin niya ako ng buhay? Nang subukan kong mas lumapit pa sa kanya, bigla siyang tumayo at naglaho na lang bigla. Katatapos lang ng undas nun. Magkakasama kaming tatlong magkakaibigan. Ako, si Carlo, at si June. Nang napagdesisyon na naming mag-inuman. Hindi sa dati naming tambayan, kundi sa cemetery mismo ng aming bayan, dito sa Batangas. Alam niyo yun, yung tipong lugar na hindi mo naman dapat ginagawang tambayan, pero dahil walang kontrol sa kalokohan, walang iniisip na masamang kahihinatnan. Matagal na ang sementeryo na to. Mga ilang dekada nang nakatayo. May mga mausoleo doon na parang mga maliit na bahay. Puro bato at sementadong pader. Nandun kami sa gitna ng sementeryo. May dalang isang case ng Red Horse at saka pulutan. Naalala ko na si Carlo pa nagsabi noon ng, "Pre, dito tayo mag-inuman. Walang magagalit dito." Tumawa kaming lahat dahil totoo naman. Sino ba naman ang magagalit? Puro patay ang nandun, diba? Nagsimula na kaming uminom. Mga alas 8 na yon. Madilim na at ilan lang ang mga nakabukas na ilaw sa sementeryo. May dalang flashlight si June kaya hindi namin masyadong iniisip ang kadiliman. Habang umiinom, nagkukwentuhan kami tungkol sa babae, trabaho, mga pangarap sa buhay. Yung typical na usapan ng mga lalaki nagiinuman. Mga ilang oras din kami nandun. Hindi ko na matandaan kung ilang bote na ang naubos namin. Pero sigurado ako na lasing na kaming tatlo. Tapos, biglang naisip ko na kumuha ng picture para may remembrance. May dala akong camera nun. Second hand lang yun na binili ko sa Divisoria. "Pre, picture tayo," sabi ko sa kanilang dalawa. Tumayo kaming tatlo at naghanap ng magandang background. Nakita namin yung isang mausoleo na parang maliit na chapel. May mga kakaiba tong disenyo sa pader at mukhang mayaman ang nakaburol doon. Sinabihan ko sila na doon kami pumesto sa tabi ng mausoleo. "Dito tayo, para maganda yung background," sabi ko. Tumayo sina Carlo at June sa harap ng mausoleo. Tapos ipinatong ko naman sa isang mababang pader yung camera. Sinet sa 10 seconds yung auto timer nito at dali-dalian akong pumesto sa gitna ng dalawa. 3 pictures ang ginawa ko. Gusto ko kasi palaging may backup. Habang kumukuha ako ng litrato, parang may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko masabi kung ano, pero parang may nakatingin sa akin mula sa itaas. Tumingala ako sa mausoleo, pero wala naman ako nakita. Siguro dahil lang sa alak, kaya ako nakaramdam ng ganun. Pagkatapos ng picture taking, uminom pa kami ng konti. Mga alas 11 na ng gabi kami umuwi. Pagdating ko sa bahay, natulog ako agad dahil sa kalasingan. Wala akong inisip na masama o kakaiba nung gabing yun. Kinaumagahan, nagpunta ako sa photo studio para ipadevelop yung mga litrato. Excited pa ako nung makita kung okay ba yung mga kuha namin. Pero nung nakuha ko na yung mga developed photos, doon na nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Yung unang picture, okay naman. Kaming tatlo na nasa harapan ng mausoleo. Pero nung tiningnan ko yung pangalawa at pangatlong kuha, nagulat ako. May nakita akong hindi dapat na nandun. Sa kisame ng mausoleo, may babae na nakatitig pababa, direkta sa amin. Hindi siya malinaw, pero sapat na para makita mo na babae siya. Nakadapa sa kisame, nakabuhaghag ang buhok, at parang nakatingin talaga sa amin. Napatras ako sa photo studio. "Kuya, totoo ba ito?" tanong ko sa may-ari ng studio. Tinignan niya yung litrato at umiling lang. "Baka reflection lang yan, sir. O kaya naman anino lang."
Pero alam ko na hindi yung reflection o anino. May sumama sa amin dun sa 2 litrato. Pag-uwi ko, tinawagan ko agad sina Carlo at June. Nag-usap kami sa telepono at ikinuwento ko sa kanila yung nakita ko sa litrato. Si Carlo, skeptical pa rin. Tol, naglalaro lang siguro ang imahinasyon mo. Baka paridolya lang yan, sabi niya. Si June naman, mas naniniwala. Bro, baka may nadisturbo tayo sa sementeryo, sabi niya. Nagkita kami kinaumagahan sa tindahan ni Aling Presi para personal na ipakita sa kanila yung mga larawan. Di rin sila makapaniwala nung nakita nila ito. Si Carlo na nung una hindi naniniwala, namutla ang muka. Nangyari pre, ano yan? Tanong niya. Si June naman, napaatras. Miguel, itapon mo na yan. Hindi magandang pangitain yan. Pero hindi ko to naisip na itapon. Siguro dahil curious ako o kaya naman dahil hindi pa ako naniniwala nun sa mga ganung bagay. Iniligay ko sa drawer yung mga litrato pag uwi ko ng bahay. Kinabukasan, nagsimula na ang mga hindi may paliwanag na pangyayari. Una, si Carlo ang nagkasakit. Tumawag siya sa akin umiiyak. Nagkasakit ako tol. Lagnat, saka parang nangihina ako, sabi niya. Pagpunta ko sa kanila, nakita ko siyang nanginginig at pawisan. Dinala namin siya sa health center. Pero sabi ng doktor, walang makitang sanhi ng sakit niya. Normal lahat ng vital signs niya. Pero obviously may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, si June naman ang sumunod. Parehas ng sintomas. Lagnat na walang dahilan. Nangihina at parang may takot na hindi niya may paliwanag. Ako naman, wala pang nararamdaman noon. Pero nagsisimula na ako mag-alala. Mga 3 araw matapos magkasakit si June, nagsimula na ako makakita ng mga kakaibang pangitain. Unang beses ko siyang nakita sa kwarto ko. Mga 2:00 ng madaling araw yun. Nagising ako dahil sa ingay. Parang may kumalabog. Pangulat ng mata ko, nakita ko siyang nakadapa sa kisame ng kwarto ko. Katulad nung nasa litrato. Mahaba ang buhok niya na nakabuhaghag. Nakatitig siya sa akin. Hindi ako makagalaw dahil sa sobrang takot. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at umasa na mawawala na to. Pero nung dumilat ako, nandun pa rin siya. Mga ilang minuto din yun bago ako nakakuha ng lakas ng loob na tumayo para buksan yung ilaw. Pagbukas ko ng ilaw, pagtingin ko sa kisame, wala na siya. Pero ramdam ko pa rin yung presensya niya sa kwarto. Kinabukasan, tumawag sa akin si Carlo. Tol, nagpakita sa akin yung babae sa litrato, sabi niya. Nasa sala namin kagabi, nakadapa sa kisame, nakatitig sa akin. Pagkatapos na mag-usap ni Carlo, si June naman ang tumawag. Parehas lang din ang nakita. Yung babaeng nakadapa sa kisame at nakatitig sa kanya. Hindi na kami makatulog ng maayos nun. Araw-araw namin siyang nakikita. Hindi lang sa gabi, minsan kahit sa hapon. Sa mga sulok ng bahay, nakadapa sa kisame, nakatitig lang sa amin. Nagsimula na kami maghanap ng solusyon. Nagkita-kita kaming 3 at nagpunta sa isang simbahan para magpadasal. Pero wala rin nangyari. Si Carlo kumuha pa ng holy water at nilagay sa kwarto niya, pero nagpakita pa rin sa kanya yung babae. Mga 1 linggo matapos magsimula ang mga kababalaghan, nagsimula kami mag-research tungkol sa sementeryo at sa mausoleo na yun. Nagtanong-tanong kami sa mga matatanda sa barangay, sa mga caretaker sa sementeryo, hanggang sa nakilala namin si Mang Pedring, ang pinakamatandang caretaker doon. Nang ikwento namin sa kanya yung nangyari, napatigil siya sa ginagawa niya at tiningnan kami ng mabuti. Mga iho, anong mausoleo yan? Tanong niya. Ibinigay namin sa kanya ang description ng lugar.
At nang nalaman niya kung nasaan ito, napakunot ang noo niya. Ay, di dapat kayo nagpunta doon. May nakakulong na kaluluwa roon. Ikinuwento ni Mang Pedring sa amin ang kasaysayan ng mausoleo na yun. Noong 1950s, may isang dalaga daw na namatay dahil sa isang malagim na pangyayari. Hinalay daw ito bago pinatay. Kilalang pamilya daw ang mga magulang ng babae. At dahil sa daladala nitong kahihiyan at takot na maging iskandalo, itinago nila ang insidente. Ipinalabas na lang na nagpunta ng ibang bansa ang kanilang nag-iisang anak. At ipinalimig na lang ang labi nito sa mausoleo at hinayaan na mabulok doon. Ibinaon na lang nila ito sa limot. Ang sabi ng mga nakakaalam, kwento ni Mang Pedring, nakabilanggo yung kaluluwa niya sa loob ng mausoleo. Hindi siya makaalis dahil wala siyang natanggap ng bendisyon ng pari bago siya inilibing. At dahil din sa matinding galit niya sa hindi makatarungang ginawa sa kanya. Nagpatuloy sa pagkwento si Mang Pedring. Ang problema, kapag may nakakita o nakipag-contact sa kanya, kahit pa sa pamamagitan ng larawan o litrato, masisira yung harang o hadlang na nagkukulong sa kanya. Makakalabas siya at susundan kayo. Nagkatingin na kaming tatlo. Yun na nga yung nangyari. Nakuhaan namin siya ng litrato at ngayon, sumunod na siya sa amin. Paano namin po siya matataboy, Mang Pedring? Tanong ni Jun. Humiling si Mang Pedring. Hindi ko alam iyo, pero ang alam ko, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi namin alam kung ano ang gusto ng babae, pero nararamdaman namin na lumalala na yung mga pangyayari. Hindi na lang siya nakikita sa kisame. Nagsimula na siyang paunti-unting lumalapit sa amin. May mga gabi na paggising ko, nandun na siya sa tabi ng kama ko. Nakatitig pa rin sa akin. Si Carlo naman, minsan nakita niya daw na nasa ibaba ng kama niya yung babae. Nakatitig din sa kanya. Mga isang buwan nang nangyayari yun. Nang biglang naisip kong balikan yung larawan. Kinuha ko yung picture mula sa drawer at muling tiningnan. Doon ko nakita yung nakasulat sa mausoleo na hindi ko napansin dati. Maria de la Cruz, 1939 to 1958. Nag-research kami tungkol kay Maria de la Cruz at nahanap namin sa mga lumang records ng munisipyo ang kwento niya. Totoo nga ang sinabi ni Mang Pedring. Si Maria ay isa sa mga biktima ng isang serial killer noong 1950s. Hindi siya nailibing ng maayos dahil sa iniiwasang kahihiyan ng pamilya niya. Kaya nakulong ang kaluluwa niya sa mausoleo. Pero yung nakakatakot, habang nagre-research kami, nalaman din namin na meron ng mga namatay ng dahil sa kanya. Mga taong nakakita sa kanya sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan nito o pagkausap sa kanya sa panaginip. Lahat ng naging biktima niya ay puro mga lalaki. At lahat sila, misteryoso ang ikinamatay. Ang naisip ko naman, hindi kami basta sinundan ni Maria. Hinahanap niya ang hustisya na hindi niya pa rin nakakamit hanggang ngayon. At yung paraan niya ng pagkuha ng hustisya ay ang pagkuha ng buhay ng mga lalaking nakakita sa kanya. Kinabukasan, matapos namin malaman ng tungkol kay Maria, namatay si Carlo. Nakita na lang siya ng mama niya sa kwarto na wala ng pulso. Wala siyang physical injury, pero may expression sa mukha niya na parang sobrang natakot. Sabi daw ng doktor, heart attack ang dahilan. Pero alam kong hindi yun ang totoo. Sumunod na rin si Jun. Makalipas lang ang ilang linggo. Nakita din siya ng mga magulang niya kaparehas ng sitwasyon kay Carlo. Walang pisikal na dahilan ng pagkamatay. Pero obvious naman na namatay siya dahil rin sa sobrang takot. Ako na lang ang natitira sa aming tatlo. Araw-araw ko pa rin nakikita si Maria. Hindi lang sa gabi, pati na rin sa umaga, sa hapon, at sa kahit saan man ako magpunta. Nakadikit siya sa kisame o nasa tabi ng kama. Nakatitig pa rin sa akin na para bang naghihintay. Alam kong ako na ang susunod. Kaya naisipan ko isulat ang istoryang to para na rin ipaalam sa kung sino man ang makakabasa
ang nangyari sa amin bago pa ako mawala. Hindi ko alam kung kailan, pero sigurado ako na sa panahon na narinig o nabasa niyo na tong kwento na to, matagal na akong wala. Sa pagkakatanda ko, 2001 to nangyari sa baryo namin sa Laguna. Dumayo lang ako noon sa baryo para dumalo sa libing ng matalik kong kaibigan. Pero may nabitbit akong mas mabigat pa sa lungkot. Isang presensyang hindi ko maipaliwanag. Yung tipong pakiramdam na hindi ako nag-iisa kahit mag-isa lang ako sa kwarto. That time, bihirang-bihira lang ako bumisita nun sa amin. Ilang taon na rin na lumipas mula noong huling uwi ko sa baryo namin sa San Felipe. Tahimik na lugar. Ilang oras din ang biyahe mula sa Manila. Ito yung lugar na kung saan ay talagang makakapag-relax ka. Dahil di tulad sa Manila, dito may bukid at bundok ang makikita. Ang dahilan ng pag-uwi ko, si Carla. Childhood friend ko. Magkaedad kami. Sabay kaming lumaki sa baryo bago kami lumipat ng pamilya ko sa Manila nung high school ako. Pero madalas naman kaming nagkakamustahan through text. 2 linggo lang ang nakalipas nun nang bigla akong makatanggap ng tawag mula sa kuya niya. Erika, wala na si Carla. Akala ko, joke lang. Pero seryoso yung boses ng kuya niya. Tumalon sa bangin. Walang paliwanag. Hindi namin alam kung bakit. Nag-book ako agad ng bus nun, pauwi sa amin. Hindi ako makapaniwala. Last text namin, nagbibiruan pa kami. Wala naman akong napansin na sign na may problema siya. Pagkarating ko sa baryo, kitang-kita ko sa mukha ng lahat na shock pa rin sila dahil sa nangyari. Si Tita Rosie, yung mama ni Carla, halos hindi na makatayo sa kakaiyak. Samantalang yung mga kapitbahay, tahimik lang. Nung lamay, tinanong ko yung pinsan ni Carla tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya, mga 1 linggo bago mangyari yun, naging weird daw si Carla. Hindi na masyado nagsasalita. Lagi raw itong wala sa sarili. Minsan, nakikita daw ito na nakikipag-usap sa hangin. Sabi ng mga tao, lagi raw itong pumupunta sa sementeryo. Nakaupo sa ilalim ng malaking balete doon. Mag-isa lang at tumatagal siya doon ng ilang oras. Hindi ko gets. Bakit sementeryo? Hindi naman siya yung tipo na mahilig sa mga ganung bagay. Pero ang pinaka-weird, sabi ng pinsan niya, nung gabi, bago ito tumalon, narinig daw ng mga kapitbahay na nagsisigaw ito sa kwarto niya. Ayoko na. Bitiwan mo na ako. Pero wala naman daw itong kasama nun sa kwarto. Pag-isa lang siya. Pagkatapos ng libing, habang abala sa isang maliit na salo-salo ang lahat ng kapamilya at mga nakiramay, nagpunta ako mag-isa sa sementeryo. Mga 10-minute walk lang naman mula sa bahay nila. Maliit lang yung sementeryo kaya napansin ko agad yung malaking puno sa dulo. Sobrang laking puno ng balete. Matanda na yung puno, maraming lumot. Napansin kong may mga puting tela na nakasabit sa mga sanga at mga kandila ring natutunaw sa ilalim nito. Kakaiba yung hangin sa ilalim ng puno. Mabigat siya at hindi normal ang lamig ng simoy nito. Hindi yung refreshing na lamig. Yung tipong parang nagbukas ka ng freezer. Sa ilalim ng puno ko naupo sa may pinakamalaking ugat. Doon ko inalala ang mga huling usapan namin ni Carla. Text messages namin sa isa't isa at mga shared memories nung kabataan namin. Hindi ko na malayan na halos 2 oras na pala ako nakaupo ron habang nakatitig lang sa pinaglibingan niya. Napansin ko lang yun kasi ang dilim na. Pero weird yung feeling. Parang napaka-komportable ng pakiramdam ko doon. Para bang ayoko pang umalis. Pagbalik ko sa bahay ng lola ko, kung saan ako noon nakitira,
nagsimula na ang kakaibang pangyayari. Nung una, mga panaginip lang, gabi-gabi yun. Same scenario, paulit-ulit siya. Nasa sementeryo ako, nakatayo sa ilalim ng palete. Gabi nun, walang bituin sa kalangitan. Walang hangin pero may usok na nakapaligid sa akin na nanggagaling sa lupa. At may isang malaking boses ng lalaki ang narinig ko nagsalita. Akin ka na. Bigla ako nagising nun na pawis. Grabe ang tibok ng puso ko. Akala mo tumakbo ng ilang kilometro. After 3 days, nagsimula na ako makaranas ng mga blackouts. May mga oras na hindi ko na maalala ang mga ginawa ko. Nagising ako isang beses na may lupa sa mga kamay ko. Lalo na mga kuko ko. Para akong nagbungkal ng lupa. Pero wala namang lupa sa paligid ng kwarto ko. May isa pang beses na nagising ako na dugo ng aking mga kuko. At may pulang mancha sa damit ko na hindi ko maalala kung saan nanggaling. Sinabi ko ito nun sa lola ko. At dinala niya ako kay Mang Nestor. Kilala sa buong baryo si Mang Nestor. Siya yung tipong pag may sakit ka na kahit doktor hindi ito may paliwanag, sa kanya ka pupunta. Simple lang siya, matanda na, mga nasa 70 siguro siya ng panahon na yan. Pero may angking kakayanan ng kanyang mga mata. Kaya niya makita mga nilalang na hindi kaya makita ng isang ordinaryong tao. Pagpasok ko sa bahay niya, hindi pa ako nakakaupo, sinabi niya agad na, May kasama kang nilalang, iya. napaupo ako at hindi makagalaw dahil sa takot. Isang matandang kapre. Maraming dekada na siyang naninirahan sa puno ng balete sa sementeryo. Hindi naman siya nanggugulo dati. Tahimik lang ito. Pero may nangyari. Ayon kay Mang Nestor, sanay lang daw sa tahimik na buhay yung kapre. Wala itong pakialam sa mga tao. Pero mga isang taon na ang nakalipas, may isang taong lagi nagpupunta sa teritoryo niya. Si Carla. Ang kaibigan mo ang una nitong napansin. Dahil madalas siyang tumatambay na nakaupo sa ugat ng puno niya. Nung una, wala lang. Pero unti-unti, napalapit na ang loob sa kanya ng kapre. Hindi ako nun makapaniwala. Anong ibig niyo sabihin na napalapit ang loob? Ang mga kapre, kapag nagkagusto sila sa'yo, hindi ka na nila bibitawan. Sinaniban niya ang kaibigan mo. Sa simula, mga panaginip lang. Tapos ang sumunod, nahihimatay na siya. Sa uli, hirap na siyang makontrol ang sarili niya. Doon ko lang naintindihan yung ikinuwento sa akin ng pinsan ni Carla tungkol sa mga weird behaviors nito. At yung pagtalo niya sa bangin? Tanong ko, halos pabulong. Tumango si Mang Nestor. Yun ang huling paraan niya para makawala. Pero dahil dun, naghanap ng kapalit yung kapre. Napakunot ang noo ko. Kapalit? Ikaw. Ikaw ang nakita niyang kapalit ni Carla. Nung nagpunta ka na sementeryo, lumapit ka ba dun sa puno ng balete? Tanong ni Mang Nestor. Hindi ako agad nakasagot. Yun ang pamamaraan ng kapre para markahan ang susunod niyang biktima. Ito'y sa pamamagitan ng lilim at ugat ng kanyang puno. Kapag nandun ka, maaakit ka na niya. Magiging komportable ka na dito. Wala kang kamalay-malay na nandun ka na pala sa teritoryo niya. Kaya pala hindi ko napansin ang paglipas ng oras nang umupo ako dun. Saka kaya pala parang ayoko pang umalis nun. At dahil kaibigan mo yung una niyang biktima, mas madali ka niyang maaakit. May connection kasi kayo eh. Alam niyang babalik-balikan mo yung puno niya. Tama si Mang Nestor. Hindi ko alam kung bakit. Pero para bang may nagtutulak sa akin noon na bumalik sa puno ng balete. Yung tipong may tumatawag sa akin. Kailangan natin siyang alisin sa katawan mo bago ka pa niya tuluyang makuha. At nang dahil dun, sinimulan na namin ang ritual. 3 araw yung ritual. 3 araw na nilalabanan ko ang sarili kong katawan. First day, binuhusan ako ng iba't ibang klase ng benedisyon ng langis. Pinaligiran din ako ng asin. At paulit-ulit na nagdadasal si Mang Nestor habang ako'y nakapikit. Pero habang ginagawa namin yung ritual, may narinig ulit akong boses.
Tulad nung boses na narinig ko sa may puno ng balete. Mabagal ito at malakas. Pero ngayon, may halo na itong puot at galit. Akin ka na. Hindi ka na makakawala. Hindi ako sigurado nun kung totoo ba ito o imagination ko lang. Pero nararamdaman ko yung presensya. Parang may nakapatong sa balikat ko nun. Mabigat at mainit. Second day, nagsimula ako magsuka. Hindi ito pangkaraniwang suka. Kulay itim siya. At may kasamang mga maliliit na bato. Kung minsan naman, may halong dugo. Normal lang yan. Sabi ni Mang Nestor. Inilalabas mo na kasi yung mga bagay na iniligay niya sa'yo. Pero nung gabi na yun, grabe ang panaginip ko. Hindi na sa sementeryo. Nasa loob na ako ng malaking puno. Nakakita ako ng matandang lalaki. Matangkad, malaki ang pangangatawan, mahaba ang balbas, at nakaupo ito sa isang malaking ugat ng puno. Bakit mo ako nilalabanan? Tanong niya sa akin sa panaginip. Hindi ako makasagot dahil sa kaba. Sayang si Carla. Gustong gusto ko pa naman siya. Kaya lang hindi na niya kinaya kaya hindi natuloy ang pagkuha ko sa kanya. Pero hindi na ako ngayon ang hihinayang dahil ikaw na ang gusto ko ngayon. Mas bagay ka sa akin. Nagising daw akong umiiyak. Third day, ito ang huling bahagi ng ritual. Pero this time, kailangan dun mismo sa balete ito gawin. Malakas ang ulan ng oras na yun. Pero sabi ni Mang Nestor, mas mabuting araw yun. Mas malakas ang energy ng ritual kapag may kasamang tubig. Dumating kami sa sementeryo mga 11 p.m. Tumila na ang ulan ng mga oras na yun. Dalawa lang kami nun. May bitbit siyang malaking bag kung saan nakalagay ang mga kakailanganin namin. Kandila, asin, holy water, at iba pa mga bagay na hindi ko alam kung anong tawag sa mga yun. Pagdating namin sa puno ng balete, grabe yung presensya na naramdaman ko. Para bang may nakatingin sa akin mula sa itaas, sa may mga sanga ng puno. Dito ka pumwesto, Sabi ni Mang Nestor. sa may ugat na inupuan mo dati. Pagkapwesto ko, dali-dalian niya akong pinaligiran ng asin. Nagtirik siya ng mga puting kandila sa paligid ng puno. Tapos, meron siyang ibinuhos na isang klase ng mixture sa ulo ko. Sobrang tapang ng amoy, para bang may nasunog na plastic. Tapos may halo pang amoy ng bulok na isda. Mga ilang minuto lang, magsisimula na. Sabi ni Mang Nestor habang sinisindihan niya yung mga kandila. At tama nga siya. Maya-maya lang, nagsimula ako makaramdam ng bigat sa aking dibdib. Parang may nakadagang mabigat na bagay. Hindi ako makahinga ng maayos dahil dito. Tapos bigla may dumaang malakas na hangin. Mabuti at hindi namatay lahat ang sindi ng kandila. Yung mga nasa harap ko lang ang nadali. Yung mga nasa likod ko nananatiling may sindi. May narinig akong kaluskos sa may sanga ng puno. Tumingin ka sa itaas. Sabi ni Mang Nestor. Pagtingala ko, nakita ko yung mga sanga ng puno na gumagalaw. Pero hindi ito dahil sa hangin. Parang may nakatungtong sa mga ito dahilan para sila'y magsigalawan. At sa gitna ng mga sanga, doon ko nakita yung mata. Dalawang malaking mata na kulay pula. Nang lilisik ang mga ito at nakatitig sa akin. Ngayong nakikita mo na siya, kailangan mo siyang kausapin. Sabihin mo na hindi ka papayag na sumama sa kanya. Sabi ni Mang Nestor. Pero hindi ako makapagsalita dahil sa sobrang takot. Grabe kasi yung pagkatitig niya sa akin. Tila ba lalamunin niya ako ng buhay? Tapos, may narinig ako ulit na nagsalita. Hindi kita bibitawan. Kasama mo ko hanggang kamatayan. Huwag mong kalimutang sumagot kapag kinausap ka niya. Pasigaw na paalala ni Mang Nestor. Hindi ako sasama sa'yo. Tantanan mo na ako. Sigaw ko. Biglang umihip ulit ang malakas na hangin. Pero this time, namatay lahat ng sindi ng kandila. Nabalot kami dalawa ni Mang Nestor ng kadiliman. Pero kahit pa madilim, kita ko pa rin yung mga mata sa may puno. Nakaramdam na naman ako ng pagbigat sa aking dibdib. Pero mas grabe ngayon. Mas mahirap na huminga.
Lumaban ka! Sigaw ni Mang Nestor habang sinisindihan niya ulit yung mga kandila. Pero hindi ako makakilos. Hindi ko na makontrol yung katawan ko. Nagsimula akong tumayo kahit hindi ko yung kagustuhan. Naglakad ako nun papalapit sa puno. Labanan mo, Iha! Sigaw ulit ni Mang Nestor. May binitiwan siyang mabilis na dasal. Pagkatapos nun, binasbasan niya ako ng holy water. Pakiramdam ko nasusunog yung balat ko. Napasigaw ako sa hapdi. At dahil dun, nabawi ko ang pagkontrol ng katawan ko. Takbo! Sigaw ni Mang Nestor. Pero hindi ako tumakbo. May parte sa akin na gusto kong makita kung ano talaga yung itsura ng nilalang na nasa puno. Lalapit na sana ako ulit nang biglang may malakas na kidlat na tumama sa isang malaking sanganong balete. Narinig namin yung malakas na pagkakabagsak. Doon ko nakita may itim na anino na tila usok na lumabas mula sa bumagsak na sanga. Mabilis din itong naglaho at sa loob ng ilang segundo may narinig akong sigaw na parang galing sa puno ng balete. At biglang tumahimik ang paligid pagkatapos nun. Makalipas ang 1 linggo, nakarecover na ako ng tuluyan. Okay na ulit ako. At bago ko umalis ng baryo, dumaan ako ulit sa libingan ni Carla. Pasensya ka na. Hindi kita nailigtas. Pero sana, natagpuan mo na ang katahimikan. Bulong ko. Diretso biyahe na ako pabalik sa Manila pagkatapos nun. Isang araw, nabalitaan ko na lang sa kapatid ni Carla na ipinatanggal na ng mga barangay officials yung puno ng balete. Ayon ito sa recommendation ni Mang Nestor. Para daw maging mas ligtas ang baryo namin. At para na rin wala nang matiran ang mga masasamang elemento. Namatay ang tatay ko noong 2019. Sobrang close naming dalawa. Siya ang naging best friend ko, mentor ko, lahat. Kaya naman simula nang mailibing siya, hindi ako nakakalimot ng linggong hindi ko siya binibisita. Tuwing linggo, pagkatapos kong gumala kasama ang asawa at anak ko, 6:30 PM sharp, nasa puntod na niya ako. Hindi ako makakapunta ng mas maaga o sa iba pang araw dahil sa trabaho ko sa construction company. Monday to Saturday kasi ang schedule ko dun. Kaya linggo lang talaga ang araw na pwede kong ilaan para sa kanya. At kahit papagod na, ginagawa ko pa rin pumunta. Alam ko kasing gusto ni Papa na makita ako kahit sa ganitong paraan lang. Ang sementeryo namin ay medyo luma na. Mga 2 dekada na rin siguro. Hindi gaanong malaki, pero peaceful naman. May mga naglalaki ang puno, mga lumot na nakakapit sa mga lapida, at minsan ay may mga pusang gala na naglalakad-lakad. Sa oras ng pagbisita ko, madalas ay medyo madilim na rin ang paligid dahil malapit na ring lumubog ang araw. Sa mga unang buwan ng pagbisita ko, wala naman akong napapansin na kakaiba. Nagtitirik ako ng kandila, nagkukwento kay Papa tungkol sa mga nangyayari sa akin, nagdarasal sandali, tapos umuwi na ako pagkatapos ng mga 30 minutes. Pero nung mga ika-4 na buwan siguro yun ng regular na pagbisita ko, doon ko medyo napansin yung matandang lalaki. Nasa bandang kaliwa siya ng puntod ni Papa, mga 10 o 15 meters ang layo. Nakaupo siya sa tabi ng isang lapida. Nakasuot ng puting polo at slacks na kulay brown. Medyo malayo kaya hindi ko gaano makita ang mukha niya. Akala ko nung una ay bumibisita lang din siya sa puntod ng kapamilya o kaibigan niya. Kaya hindi ko na siya masyadong binigyan ng pansin. Normal lang naman kasi yun, di ba? May iba ring mga taong tulad ko na bumibisita sa kanilang mga minamahal sa buhay na pumanaw na, kahit hindi pa araw ng mga patay. Pero sa mga sumunod na linggo, napansin kong palagi rin siyang nandun. Sa tuwing dumadating ako, nandun din siya. At ang nakakapagtaka, parang nakatingin lang siya palagi sa akin.
Hindi ko masigurado dahil nakaupo at medyo malayo siya. Pero may kakaibang kutob ako na bantay sarado siya sa bawat galaw ko. Sinubukan kong hindi na lang yun pansinin. Sabi ko sa sarili ko na baka coincidence lang na pareho ang aming oras sa pagbisita. Pero habang tumatagal, lumalakas ang kutob ko na may hindi tama sa matandang yun. Isang beses, habang nagkukwento ako kay Papa tungkol sa trabaho ko, bigla ako naramdaman na tila ba may nakatingin na naman sa akin. Lumingin ako sa kaliwa at nakita ko nakatayo na ang matanda sa tabi ng lapida. Hindi na siya nakaupo nung araw na yun. At dahil dun, mas malinaw kong nakita na talagang nakatingin siya sa direksyon ko. Medyo nagpanik ako nun. Tumayo ako at nag-excuse kay Papa na uuwi na ako. Pero habang naglalakad ako papalayo, nararamdaman kong sinusundan niya ako ng tingin. Hindi ko na siya nilingon dahil sa takot. Nung dumating ang sumunod na linggo, naisipan kong puntahan yung caretaker ng sementeryo para magtanong tungkol sa matandang yun. Mang Tonyo ang pangalan niya. Mga nasa late 60s na siya. Matagal na daw siya nagtatrabaho doon. Kilala niya ang karamihan, kung hindi lahat, ng regular na bumibisita doon. Mang Tonyo, Tanong ko sa kanya. yung matandang lalaki na palagi nakaupo dun sa bandang Section C, kilala niya po ba yun? Napakunot ang noo niya. Ang matanda? Wala naman ako nakikitang matandang regular dun sa Section C. Saan banda mo siya sakto nakita? Itunuro ko sa kanya ang lugar. Doon po sa tabi ng lapida na yon. Palagi po siyang nandun tuwing 6:30 ng gabi, kada linggo. Umiling si Mang Tonyo. Namanikmat ka lang siguro. Walang regular na bumibisita sa area na yan. Sa totoo lang, mga 5 taon nang walang bisita ang puntod na yun. Nag-migrate na kasi sa abroad ang karamihan sa pamilya at kamag-anak nung nakalibing dun. Yung naiwan naman na dating bumibisita ay namatay na rin. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sigurado po kayo? Oo naman. 20 taon na akong caretaker dito. Kilala ko lahat ng mga bumibisita. Wala talagang matandang bumibisita sa Section C na yan. Hindi ako mapakali sa mga nalaman ko. Kaya nung sumunod na pagbisita ko, mas maaga akong pumunta. Gusto kong tingnan kung nandun na ba yung matanda o wala pa. Pagdating ko, wala pa siya. Kaya naman matapos kong magbigay ng respeto kay Papa, naglakad ako patungo sa Section C para tingnan ng malapitan ng lugar na palagi niyang inuupuan. Nang makalapit ako sa lapida, nabasa ko ang nakasulat. Ernesto Santos, 1932 to 2018. Your memories remain in our hearts forever. Napaisip ako. 2018 pa namatay si Ernesto. Ibig sabihin, matagal na talagang walang bumibisita sa kanya base sa sinabi ni Mang Tonyo. Pero kung totoo yun, sino yung matandang nakikita ko? Bigla akong naka-experience ng goosebumps. Umalis ako kaagad at bumalik sa puntod ni Papa. At nang sumapit ang saktong 6:30 PM, nakita kong may lumalakad patungo sa lapida ni Ernesto Santos. Pero ngayong alam ko nang wala dapat na bumibisita doon, mas naging malinaw na sa akin na may hindi tama sa nakikita ko. Umupo yung matanda sa tabi ng lapida at gaya ng dati, nakatingin siya sa direksyon ko. Sa mga sumunod na linggo, nilakasan ko ang loob ko. Sinubukan kong lapitan siya. Unti-unting lumalakad ako sa direksyon niya habang nagpapanggap na tumitingin-tingin lang ako ng ibang lapida. Nang nasa mga 3 metrong layo na ako, nakita ko na ng mas malinaw ang mukha niya. Sa tingin ko, nasa mga 80s na siya. Puno ng wrinkles ang mukha, pero kakaiba ang mga mata niya. Parang malabo. Hindi yung natural na malabo dahil sa edad. Parang may kakaibang kulay. Mga tipong grayish white. Tingin ko dahil ito sa katarata. Nakita ko rin na ang suot niyang damit ay parang luma na. At ang pinaka nakakapagtaka,
Kahit halos 3 metro na lang ang pagitan namin, parang hindi pa rin siya masyadong malinaw sa paningin ko. Parang may usok o hamog na nakaharang. Nang subukan kong mas lumapit pa sa kanya, bigla siyang tumayo at naglaho na lang bigla. Napatras ako sa takot at napatakbo pabalik sa puntod ni Papa. Dali-dali akong kinuha ang aking mga gamit at umalis kaagad. Ilang gabi din akong hindi nakatulog ng maayos. Naisip ko na baka nakakakita ako ng multo. Pero hindi ako ang tipo ng taong naniniwala sa mga ganyan eh. Practical ako at logical. Pero yung mga nakita ko, hindi ko alam kung paano ko to i-explain. Nagtanong-tanong ako at nag-research online. At natuklasan ko na siya ay construction worker rin dati, gaya ko. Namatay siya dahil sa heart attack noong 2018. May asawa at 2 anak. Pero based sa records, sa Canada na sila nakatira. Yung dating bumibisita naman sa kanya na pumanaw na, ang kaisa-isa niyang kapatid na matandang dalaga. At doon ko na-realize, baka dahil doon kaya siya nagpapakita. Baka malungkot siya kasi walang bumibisita sa kanya. Baka gusto niya lang ng atensyon, ng recognition na nandun pa rin siya. Sa sumunod na pagbisita ko, nagdala ako ng ekstrang kandila. Pagkatapos ko magbigay ng respeto kay Papa, naglakad ako papunta sa lapida ni Ernesto Santos. Hindi ko na hinintay na lumitaw pa siya. Iniligay ko ang kandila sa tabi ng lapida niya at sinindihan ko ito. Mang Ernesto, Sabi ko ng malakas. si Jeff po ito. Construction worker din po ako gaya ninyo. Hindi ko po alam kung sino kayo dati, pero nakikita ko po kayo dito mga ilang linggo na. Siguro po nami-miss ninyo na may bumibisita sa inyo. Walang sumagot syempre, pero biglang lumamig ang hangin. Gusto ko lang pong sabihin na hindi kayo nakalimutan. Ito pong kandila para po sa inyo. At habang binibisita ko si Papa, bibisitahin ko rin po kayo. Pangako ko po sa inyo yan. Nang sinabi ko yun, biglang nawala ang lamig ng hangin at naging sobrang tahimik ng paligid. Kahit ang mga kulisap, hindi na nag-iingay. At nakita kong mas lumiwanag yung sindi ng kandila. Simula noon, hindi ko na nakita si Mang Ernesto. Pero bawat linggo, nagdadala ako ng kandila para sa kanya. Ginagawa ko na rin isang tradisyon na mag-alay ng maikling dasal para sa kanyang kaluluwa. At ikuwento na rin sa kanya ang mga nangyayari sa buhay ko gaya ng ginagawa ko kay Papa. Nakakatuwa lang dahil naging mas peaceful ang feeling ko tuwing pumupunta ako sa sementeryo. Parang may nakakasama ako dun. Hindi lang si Papa, pati na rin si Mang Ernesto. Minsan, habang nagkukwento ako kay Papa, nararamdaman ko na may nakatingin pa rin sa akin. Pero hindi na takot ang nararamdaman ko, kundi parang may dalawa akong kasamang guardian angel sa lugar na yan. Mga 1 taon na ang nakalipas nung nagsimula akong maglagay ng kandila para kay Mang Ernesto. At sa loob ng 1 taong yon, hindi ko na siya ulit nakita. Pero alam ko naman na nandun pa rin siya, tahimik lang na nakamasid. Isang beses, nung palis na ako sa lapida niya, biglang may narinig akong bulong. Hindi ko maintindihan yung sinasabi pero para itong nagpapasalamat. At doon ko na-realize na minsan, hindi lang tayo nangangailangan ng companionship. Pati na rin yung mga taong na mayapa na. Kailangan din nila nun para malaman nila na hindi pa rin sila nakakalimutan. At yan ang 3 Sementeryo Tagalog Horror Stories ko ngayon. Ikaw, anong gagawin mo kung sa'yo nangyari ang mga to? I-share mo sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga gantong kwento, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo ulit dito sa aming baryo
sa Barrio Impacto.